Si Padre Pio, isang kilalang paring Katoliko at mistiko, ay may malalim na kaugnayan sa kanyang anghel na tagatanod o tagapag-alaga. Ang kanyang buhay ay puno ng mga supernatural na kababalaghan. Nakatagpo ni Padre Pio ang mga anghel sa buong buhay niya at nakilala niya sila ng husto. Naging maingat si Padre Pio para sa kapakanang espiritual at material na mga tinanggap niya bilang kanyang espiritual na anak. Binabantayan niya sila mula sa malayo sa tulong ng kanilang anghel na tagapag-alaga. Maraming mga tao ang madalas na nagpapabaya sa pag-iisip tungkol sa kanilang mga kasamang anghel na tagapag-alaga dahil ang mga anghel ay kadalasang hindi nakikita. Kung mayroon isang santo sa ating panahon na naghikayat sa mga mananampalataya na magdasal sa mga anghel, ito ay walang iba kundi si Padre Pio. Ngayong araw aking tatalakayin muli ang isa sa aking pinakapaboritong paksa, ang tungkol sa mga anghel na tagapag-alaga o tagatanod na maraming beses ko nang itinampok dito. Kaya subaybayan ang pagtatanghal natin ngayong araw, huwag bibitiw at manatiling nakatutok. Sa kanyang maraming pagtukoy sa mga anghel, si Padre Pio ay tila naninirahan sa mundo ng mga anghel. Ayon sa iba't ibang mga salaysay at kwento tungkol sa mga anghel, nakita ni Padre Pio ang kanyang anghel na tagapag-alaga. Sinabi niya na nakikita niya ang kanyang anghel na tagapag-alaga na tumatanggap ng mga mensahe at patnubay mula sa kanya. Dahil ang mga anghel na tagapag-alaga ay mga dalubhasang mensahero na idinisenyo ng Diyos na makipag-usap ng pabalik-balik sa Kanya at sa mga tao, nagbibigay sila ng mapagkakatiwalaan at mahalagang tulong sa paghahatid ng mga mensahes sa panalangin. Si Padre Pio ay madalas humingi ng tulong sa mga anghel na tagapag-alaga upang maihatid ang mga mensahe na magsusulong ng espiritual na paglago ng mga taong sumulat sa kanya o nakipag-usap sa kanya sa loob ng kumpisalan sa kanyang simbahan sa San Giovanni Rotondo. Nakatanggap din siya ng proteksyon at tulong mula sa kanila. Pinrotektahan siya ng kanyang anghel na tagapag-alaga mula sa mga pagsalakay ng demonyo at mga tukso at tinulungan siya sa kanyang espiritual na ministeryo. Kapag sinasalakay siya ng mga demonyo, hihingi ng tulong si Padre Pio sa kanyang anghel na tagapag-alaga at ang anghel ay mamamagitan upang pakalmahin ang sitwasyon. Nanalangin din si Padre Pio sa mga anghel na tagapag-alaga ng iba. Madalas na ipinagdarasal ni Padre Pio ang kanyang mga espiritual na anak na humihiling sa kanyang sariling anghel na tagapag-alaga na mamagitan para sa kanila at humingi ng patnubay kung paano sila tutulungan. Pinaniniwalaan ni Padre Pio na ang lahat ay maaaring magkaroon ng katulad ng kanyang mga karanasan. Si Padre Pio ay kumbinsido na ang lahat ay maaaring magkaroon ng mga pangitain at pakikipagtagpo sa kanilang mga anghel na tagatanod tulad ng ginawa niya. Kaya pakinggan natin ang kanyang payo na dapat lagi tayong lumapit sa ating mga anghel na tagatanod. Sa isang pagkakataon, iminungkahi ng kanyang anghel na tagatanod na basbasan niya ng banal na tubig ang mga liham na ipinadadala sa kanya upang hadlangan ang diablo na gawin itong hindi mabasa. Tinulungan din siya ng kanyang anghel na tagatanod na maunawaan ang mga banyagang wika na nagsasalin para sa kanya kung kinakailangan. Sinabi ng mga saksi na hindi siya gumamit ng isang tao para isalin ang mga liham na natanggap niya mula sa mga tao sa buong mundo na isinulat sa mga wikang hindi niya alam. Nananalangin lamang siya para sa tulong mula sa kanyang anghel at pagkatapos ay nauunawaan niya ang anumang mensahe ng liham at naiisip kung paano sasagutin ito ng katalinuhan. Sa isang liham sa isa sa kanyang espiritual na mga anak na babae, si Anita, nag-alok si Padre Pio ng mahalagang payo
kung paano makihalubilo sa anghel na tagatanod ng isang tao. Una, ang paggalang at pagmamahal. Tratuhin ang iyong anghel na tagapag-alaga ng may paggalang at pagmamahal tulad ng gagawin mo sa isang mahal na kaibigan. Pangalawa, makinig sa kanilang patnubay. Bigyan pansin ang mga mensahe at patnubay na ibinibigay ng iyong anghel na tagatanod. Ipanalangin ang ibang kapwa. Manalangin sa mga anghel na tagapag-alaga ng mga nasa paligid mo tulad ng ginagawa ni Padre Pio para sa kanyang mga espiritual na anak. Kaya kung may napapansin kayo na nangangailangan ng tulong, dumulog kayo sa kanilang anghel na tagatanod upang masaklolohan ang individual na iyon na maaaring nasa panganib ng kamatayan, matinding suliranin sa buhay o maging sa isang sakuna. Sa pangkalahatan, ang mga karanasan at turo ni Padre Pio ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga anghel na tagapag-alaga sa ating buhay, na binibigyan din ang kahalagahan ng paggalang, pagmamahal at pagdarasal sa mga makalakip na sugong ito. Isang malaking kaaliwan ng malaman na ang proteksyon ng ating anghel na tagatanod ay hindi nakasalalay sa ating pag-aasal, na kahit na lumayo tayo sa Diyos, hindi tayo iiwan o lulubayan ng ating anghel. Sa oras ng pinakamalaking pangangailangan, hindi tayo kailanman walang magagawa, sapagkat ang ating anghel na tagapag-alaga ay handa at naghihintay na magbigay ng supernatural na tulong na tanging langit lamang ang makapagbibigay. Hinimok ni Padre Pio ang mga tao na manatiling malapit sa kanilang mga anghel na tagapag-alaga sa pamamagitan ng pananalangin. Aniya, ang mga anghel na tagapag-alaga ay sabik na tulungan ng mga tao araw-araw, gaya ng nilalayo ng Diyos na gawin nila. Ngunit kadalasan ay nabibigo sila dahil ang mga taong sinusubukan nilang paglingkuran ay hindi lumalapit sa kanila para sa malaking tulong. Bilang karaniwan, ang mga anghel na tagapag-alaga ay hindi nakikibahagi sa buhay ng tao maliban kung sila ay inaanyayahan dahil nga sa paggalang sa malayang pagpasya o ang tinatawag nating free will. O maliban kung ang Diyos ay nagtuturo sa kanila na mamagitan upang protektahan ang mga tao sa mga panganib na sitwasyon. Ayon sa awit ng Salmo, Kapitulo 91, verso 12 hanggang 13, sinasabi, mababasa natin ang sumusunod. Sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Umaasa ang mga anghel na tagapag-alaga na makipag-ugnayan sa kanila ang mga tao. At umaasa rin ang Diyos. Pakiusapan ng iyong anghel na tagapag-alaga na siya ang magliliwanag sa iyo at gagabay sa iyo, payo ni Padre Pio. Binigay siya ng Diyos sa iyo para sa kadahilanang ito. Kaya't gamitin mo siya. At narito ang tanyag na panalangin sa anghel na tagatanod. Ating dasalin ngayon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anghel ng Diyos, mahal kong tagatanod, kung kanino itinalaga ako dito dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa kabuuan ng araw o gabi, ito manatili ka sa aking tabi, upang tumanglaw at magbantay, upang mamuno at pumatnubay, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At yan ang mga payo ni Padre Pio sa atin na dapat nating laging lapitan ang ating mahal na mga anghel na tagatanod sapagkat lagi silang nasa ating tabi. Bagamat hindi natin sila nakikita, ay patuloy silang tumapatnubay sa atin. Kaya ang kailangan lang natin ay dapat tayong magtiwala at lumapit sa Kanya sa ating mga pangangailangan, sa ating mga suliranin, sa ating mga problema sa buhay o anumang kapansanan
na kahit papaano ay maihatid natin sa kanila ang ating mga damdamin. At dito na po tayo magwawakas na sana po'y nakatulong po ang pagtatanghal ngayong araw na maunawaan pa natin ng malalim ang papel ng ating mga anghel na tagapag-alaga o tagatanod. Tulad nga ng sabi ni Padre Pio, ipinagkaloob sila sa atin ng Panginoong Diyos, kaya gamitin natin sila, lumapit tayo sa kanila sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa lupa. At bago po tayo maghiwalay, nais ko po kayong anyayahan na mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito kung ito inyong naibigan. At sa mga bagong tagapanood, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel na ito. At inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon buwan-buwan. At ang grupo pong ito ay tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At ang mga benepisyong inyong matatanggap ay ang mga pagpapamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po ay para sa inyo na mga nabubuhay po. Ang mga misa ay para hindi po sa patay. Gusto ko lamang pong liwanagin ito. Ito ay para sa inyo upang makatanggap kayo ng mga biyaya mula sa ating Panginoon. Ang mga misa ay maaaring lingguhan o buwanan, depende po sa halaga na inyong buwan ng donasyon. At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash o kaya direct deposit po sa aming BDO account. Pwede rin pong GCash via bank transfer. At kung mas madali para sa inyo, meron din po kaming personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. Pero mas pinapaboran po namin ang GCash via bank transfer dahil diretso na po na papasok sa aming account sa BDO ito. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org. At kung may nais kayong ihatid sa amin na mensahe o mga tanong, maaari niyo po kaming marating sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. At maraming salamat din po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulong sa amin. At bahala na po ang ating Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. At dito po ay dumating na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.